Ito yung nabanggit sa mga tala ni Lolo. Nasa mga alamat lang daw umiiral. Ang haring Australian lobster. Binzi, hilahin mo na yan pataas. Pare, nakabingwi tayo ng isang himala. Magkano kaya ang halaga nito? Kasing halaga ba ng isang bundok ng ginto? Binzi, huwag ka nang tumunganga dyan. Bumalik na tayo sa pantalan sa lalong madaling panahon. Kailangan nating magmadali, at dalhin ito ng buhay kay Chef Zhang. Masusunod, pare. Magdahan-dahan ka. Sino to? Si Boss Bao yan. Pinalibutan niya tayo ng 3 bangka. Mga bata, mukhang ang laki ng huli nyo ngayon. Ang mga kargamento, iwan nyo sa akin. Kayo, pwede na kayong lumayas. Pare, masyado silang marami. Hindi natin sila kaya. Kahit hindi natin kaya, lalaban tayo. Ang mga nandito sa bangka ay mas mahalaga pa kaysa sa mga buhay natin. Agawin nyo ang bangka. Yung asul na lobster na yun. Gusto ko buhay yan. Huwag kayong kikilos. Boss Bao, kung magkano ang halaga nito, mas alam mo kaysa sa akin. Pero subukan lang ng isa sa inyo na agawin to. Sa unang taga ko pa lang, sisirain ko na to. Akong si Chen Yuanhang, ngayong araw. Kung hindi ko may uuwi ang mga huling ito, huwag ka ring umasa na may mapapala ka kahit isang kasing. Kung kinakailangan, patay kung patay tayo rito ngayon. Bata, kung talagang susubukan mong galawin yan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng buhay sa dagat na to. E di subukan mo. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis ang patalim. Ang sa iyo ba o ang sa akin? Ngayon, lumayas na kayong lahat dito. Kung hindi, gagawin ko ang nagagawa mo na akong bantaan. Baozi, sumosobra na ito. Pati ang paninda ko, nagagawa mo ng galawin. Chef Zhang, maling akala lang ito. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Nagbibiro lang ako sa batang kapatid na ito. Bibigyan kita ng 3 minuto. Isama mo ang mga tauhan mo, at maglaho kayo sa paningin ko. Magaling kang bata ka. Chef Zhang, maraming salamat sa araw na ito. Salamat para saan? Naghihintay pa ako sa magagandang huli mo. Pareng Bao, balita ko noong nakaraang araw ay may isang bata, ang pangalan ay Chen Yuanhang, na hindi nagbigay galang sa iyo. Naghahanap ka ba ng? Huwag kang magkamali, Pareng Bao. Ang batang iyon ay kaaway ng amo ko. Nandito lang ako para mag-usisa kung anong klaseng swerte ang nakuha niya. Swerte. Ngayon, siya na ang paborito sa Hangyan Restaurant. Kapatid na siya ni Chef Zhang. Noong nakaraang araw, nakahuli siya ng isa, ang maalamat na Australian Lobster King. Isang piraso lang, naibenta na ng mahigit 1 milyon. Tito Dijen, may masamang balita. Ang batang si Chen Yuanhang, yung mayaman na sa labas. Kalokohan. Sa bulok niyang bangka na iyon, paano siya yayaman? Totoo po ito, sigurado ako. Sabi ni Pareng Bao mula sa lungsod ng Donghai. Hindi lang siya basta-basta ngayon. Kapatid na siya ni Chef Zhang ng Hangyan Restaurant, at kumita pa ng mahigit 1 milyon. Imposible. Lungsod ng Donghai. Hangyan Restaurant. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa lungsod ng Donghai.
100,000. Hindi kita kilala. Hindi mo kailangang kilalanin ako. Ang kailangan mo lang malaman ay mayroon tayong iisang kaaway. Ang pangalan niya ay Chen Yuanhang. HMP. May backer ang batang iyon, si Chef Zhang ng Hangyan Restaurant. Hindi ko siya magagalaw. Sinong nagsabing gagalawin natin siya? Hindi natin siya sasaktan. Gagawin ko na dito sa lungsod ng Donghai. Wala siyang may bentang kahit isang isda. Hindi ba't sabi mo, misteryoso ang lugar kung saan siya nangingisda? Ikaw, humanap ka ng mga tao, at magpakalat ng tsismis sa palengke. Sabihin nyo, na ang bahaging iyon ng dagat, ay dating industrial zone. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan pa kita ng 200,000. Sige, deal. Chen Yuanhang, titingnan natin. Sa pagkakataong ito, kung paano ka makakabangon. Paring Yuanhang, sa pagkakataong ito, kikita tayo ng hindi bababa sa 2,000,000. Iba talaga itong bagong baylang Shenlan. Mabilis na, malaki pa. Pagbukas pa lang ng sonar, kitang-kita agad kung saan tumatakbo ang mga isda. Ang sarap sa pakiramdam manghuli. Oo nga. Sulit ang ginastos natin dito. Tama na siguro ito. Dapat na tayong bumalik. Chef Zhang, anong nangyayari? Yuanhang, may problema tayo. Nitong nakaraang 2 araw sa palengke, biglang kumalat ang isang balita. Sinasabing kontaminado ang dagat kung saan ka nangingisda. Sino ang nagpakalat niyan? Hindi alam kung saan nanggaling. Pero ngayon, ang buong palengke ay pinag-uusapan na iyan. Marami na, sa mga boss na dapat kukuha ng supply sa akin, ang nagkansela ng kanilang mga order. Yuanhang, makinig ka sa payo ng tito mo. Sa negosyo, huwag mong kakalimutan ang konsensya mo. Kung hindi malinis ang paninda mo, at may magkasakit, pananagutan mo ba iyon? Ang kapal ng mukha, wala talagang hiya. Tito, sinasabi mong may lason ang paninda ko. Nasaan ang ebidensya? Ang ilang dekada kong karanasan sa dagat, iyon ang ebidensya. Ang bahaging iyon ng dagat kung saan ka nangingisda. Anong klaseng lugar iyon noon? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Hindi nakakabusog ang karanasan lang. Dahil hindi mo maipaliwanag ng maayos. Hayaan nating ang gobyerno ang magsalita. Kukuha ako ngayon ng sample mula sa barko, at dadalhin sa Donghai Supervision Bureau, para sa pinaka-opisyal na pagsusuri. Pero, walang thrill kung test lang. Lakihan natin ang pusta, ngayong araw, sa harap, ng lahat ng tao dito sa pantalan. Gumawa tayo ng kasunduan, kung ang resulta ng test, ay magpapatunay na may problema ang paninda ko. Itong barkong ito, mismo kong susunugin. At ako, si Chen Yuanhang, ay lalayas na sa Donghai habang buhay. Pero kung malinis ang paninda ko, kung gayon, tito, dito mismo sa pantalan, sa harap ng lahat ng tao, ay aamin ka sa pagkakamali mo at hihingi ng tawad sa akin. Lalaban ka ba? Huwag mo akong daanin sa ganyan. Sino ang nakakaalam kung baka? Bayaran mo lang ang mga nagtetest. Ako na ang mamamahala sa hustisyang ito. Ang mga sample na eye test ay kukunin ko, kasama ang ilang mapagkakatiwala ang mga boss dito sa pantalan. Sama-sama tayong kukuha ng sample, at sama-samang dadalhin sa testing center. Itataya ko ang reputasyon ko bilang Zhang, na walang makakagawa ng milagro rito. Hanggang sa lumabas ang resulta. Ang mga kargamentong ito sa barko, dadalhin muna namin sa Hangyan Restaurant para ay imbak. Kung malinis ang resulta ng pagsusuri, kukunin ko ang lahat ng kargamentong ito.
3 araw na ang nakalipas. Nakaayos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Ngayong araw, siguradong tapos ang batang iyon. Chen Yuanhang. Akala mo ba porket nakasandal ka kay Chef Zhang, ay ligtas ka na, lalaban ka sa akin, masyado ka pang hilaw, isa po kayo sa mga saksi sa pagsusuring ito, kayo na po ang mag-anunsyo ng resulta. Ayan na, dumating na rin sa wakas ang report, pastahan tayo ng 100 pesos, siguradong bagsak yan, Yuanhang. Pinayuhan na kita noon pa bilang tito mo, huwag kang masyadong matako, ngayon, tingnan mo, kinakain mo ang sarili mong dumi. Conclusion ng pagsusuri. Ang isinumiteng sample ay idineklara bilang produktong hindi pasado. Narinig nyo ba? Hindi pasado. Tuparin ang usapan sa pusta at sabay na kanselahin ang kontrata. Sunugin ang barko. Narinig nyo naman ang lahat, di ba? Siya mismo ang gumawa ng patakarang iyan. Paring Yuanhang. Ito. Imposible ito. Ang mga paninda natin ay malinaw na. Paano nangyari ito? Yuanhang. Tanggapin mo na ang talo. Mabait naman ang tito mo. Baka sakali, bigyan pa kita ng kaunting pangkain. Sandali lang. Tungkol sa resulta ng report na ito, mayroon akong reklamo. Anong karapatan mong magreklamo? Nakasulat na yan ng malinaw, itim sa puti, sunugin na ang barko at lumuhad ka na. Dahil lang dito, ako rin. Mayroon ding hawak na report, alam ko kung gaano kasama ang puso ng tao, kaya gumawa ako ng 2 kopya, at nag-imbak ng 2, eksaktong parehong kahon ng sample. Ang isa pang kopya, mabilis kong ipinadala sa kabisera, sa Provincial Testing Center, para ipasuri. Mas mataas ang antas ng Provincial Center, mas moderno ang kanilang kagamitan, at mas mapagkakatiwalaan ang resulta. Pakitingnan nyo ang report na ito. Galing ito sa mas mataas na ahensya ninyo. Basahin mo ng malakas para sa lahat. Mula sa Provincial Testing Center, report ng pagsusuri, conclusion ng pagsusuri, lahat ng aspeto ng sample ay higit na mataas kaysa sa pambansang pamantayan. Pangkalahatang grado, unang klase at dekalidad na produkto. Napakataas ng sustansya nito. Imposible. Hinding-hindi iyan maaari. 2 sample mula sa iisang batch, isang hindi pumasa, isang napakagandang kalidad. Hindi mo ba naisip na may problema kayo sa loob? Tito. Ngayon, hindi ba dapat tuparin mo na ang pusta mo? Chen Dijen. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ako. Chen Dijen. Nanira at nagpakalat ng chismis. Patawad. Chen Yuanhang. Boss. Boss Chen, mula sa Yuhai Restaurant, sa susunod na kargamento, turuan mo naman kami, madali lang pag-usapan ang presyo, mataas ang bigay ng si Haijo. Boss Chen, pansinin mo naman ako. Lao Wang, tulungan mo akong ikalat ang balita, kung sino man ang kukuha ng mga produkto ni Chen Yuanhang, ay kalaban ko, at kalaban ng buong wholesale market ng Donghai. Hindi ko palalampasin ito, ikalat mo ang balita para sa akin. Sabihin mong si Chen Yuanhang ay may malakas na backer, at gusto niyang putulin ang ating kabuhayan. Pare, kanino natin unang i-deliver ang bagong batch na ito ngayon? Ibibigay ko muna sa boss ng Yuhai Restaurant, tatawagan ko muna. Anong nangyari? Ang weird. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Tito Lee, hindi ba usapan natin kukunin mo ang mga produkto ngayon? Yuanhang, umalis ka na.
Nakipagsabuatan si Chen Dijon kay Dato Wang, at hinaranggan ang buong wholesale market. Kung sino man ang kukuha ng mga produkto mo, puputulan nila ang lahat ng supply ng seafood sa kanila. Hindi namin kayang bumangga sa kanila. Aba, hindi ba si Boss Chen ito? Nabalitaan ko, gusto mong solohin ang buong market, at hayaan kaming magutom. Hindi kami nangangahas na makipag-ugnayan sa iyo, pare. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kung hindi natin maibenta ang kargamentong ito, tapos na tayo. Chef, tulungan mo ako. Gusto kong mag-organize ng isang tasting event. Huwag kang mag-imbita ng iba. Imbitahan mo lang ang 5 pinakamakapangyarihang tao sa Donghai. Gusto kong makita kung gaano kagaling ang batang ito na mag-imbita sa atin para sa isang tasting. Kung hindi maganda ang kalidad, masisira ang reputasyon ni Chef Zhang ngayon at mapapahiya siya. Mga boss, pasensya na sa paghihintay. Wala namang ibang dahilan ngayon, kundi para patikimin kayo ng sariwang seafood. Ito ay ang aking partner, Chen Yuanhang. Ang Australian lobster na ito, buhay na buhay ang laman. Mga boss, ang paraan ng paghuli ng aking partner na si Yuanhang, at ang kanyang teknolohiya sa pag-aalaga, para mapanatili ang pagiging sariwa ng seafood sa bawat kagat, na tila ba, nasa gitna pa rin, ng dagat. Mga boss, inimbitahan ko kayo rito ngayon, hindi para makiusap na bilhin ang mga huli ko, kundi para bumuo ng isang bagong paraan ng pagtutulungan. Magtatatag ako ng isang Shenlan VIP Club. Magkakaroon kayo ng karapatan sa mga huli kong pinakadekalidad na produkto bilang mga prioridad na mamimili. Lalaktawan natin ang lahat ng mga middleman, diretso sa inyong mga kusina. Pero para sa club na ito, sa unang batch, 2 miyembro lang ang kailangan ko. Ano ba ang meron siya? Bakit siya? Bakit nag-uunahan ang mga boss na pumirma ng kontrata sa kanya? Halika rito, kung hindi natin siya matalo sa merkado. Tirahin natin ang bangka niya. Hindi ba umaasa lang siya sa bangkang iyon? At sa misteryosong palaisdaan na iyon, gagawa ako ng paraan para kahit may bangka siya, hindi siya makalaot. Tito Dijen. Ang ibig niyo bang sabihin ay, maghanap ng 2 taong mabilis kumilos, para bisitahin, sa gabi, ang mahalaga niyang bangka. Huwag kayong gagawa ng ingay. Sirain niyo ang sonar sa ilalim ng bangka niya. At gupitin ang oxygen pump sa imbakan ng isda. Naintindihan. Sabi ni Tito Dijen, ang sonar at ang oxygen pump, sirain niyo lahat. Walang problema. Ayos na ang isa, ikaw naman sa sonar. Sira na ang sonar, Terra na, naghihintay na si Tito Dijen. Paring Yuanhang, bakit parang nakatagilid ang bangka natin? Masama ito, may hindi tama. Ang water circulation. Anong nangyari rito? May ginalaw sa bangka natin. Sino ang gumawa nito? Basag ang sonar, putol lahat ng mga tubo. Tumawag ka, papuntahin mo rito ang mekaniko mula sa Collier, bilis. May problema sa ilalim ng bangka, tingnan nyo agad. Yuanhang, masyadong malupit ang gumawa nito.
Pinutol ang mga linya ng circulation pump. 1 linggo ang pinakamabilis para maikabit ito uli. At itong sonar ay imported pa. Kailangang order uli, kasama ang pagpapadala at pagkakabit. Matatagalan talaga ito. Yari na. Tapos na tayo. Sinadya nilang hindi natin ito maayos agad, para hindi tayo makapag-deliver sa tamang oras. Chen. Dijen.